Sa kasalukuyang AFP Modernization Program, parami ng parami ang mga missile system ng Pilipinas, mapa sa Air Force man, sa Philippine Navy, sa Philippine Marine Corps, at pati na rin sa ating Army. Kabilang nga sa mga bagong missile system ng Pilipinas ay ang mga Spike and Lost Tactical Missile na nakakabit sa mga missile-capable fast attack craft ng Philippine Navy at kanila ding tinesting nitong buwan lamang. Ang Spike and Lost ang pinaka-advance at may pinakamahabang range sa lahat ng Spike missile na nasa 32 kilometers at may kukonsidera na rin itong isang anti-ship missile dahil may kakayahan din itong magpalubog ng warship. At ang isa nga sa pinakamalaking balita ngayong buwan ay ang pagdating ng mga BrahMos missile sa Pilipinas na pinakamalakas na sandata ng ating bansa sa kasaysayan na kung saan naging dahilan upang magbunyi ang mga Pilipino at pati na rin ang mga Indiano dahil ito ang kanilang unang major arms export. Ngunit sa kabila ng pagbubunyi na ito ng Pilipinas at India, ay mukhang mayroong hindi naging masaya sa delivery ng BrahMos sa ating bansa at ito na nga ang bansang China. Sa balita na ating nakalap, namataan ang isang military drone ng China na umaaligid sa West Philippine Sea sa mismong araw ng delivery ng mga BrahMos missile mula sa bansang India na isang malaking banta sa seguridad ng Pilipinas. Hindi natin alam kung na-detect nga ba ito ng mga radars ng Philippine Air Force, ngunit malaki ang tsansa na kanilang nakita ito dahil mayroong mga ELTA radars ang bansa na binili mula sa Israel at pati na rin mga Mitsubishi radars mula sa bansang Japan. Napakalapit na ng drone ng China sa ating kalupaan dahil namataan ito sa layong 30 nautical miles mula sa coastline ng Zambales at dito na makikita kung gaano kaimportante ang mga air defense assets katulad na lang ng mga multi-role fighters. Bago pa man makapasok sa 40 nautical miles ang mga hindi otorisadong aircraft, ay nagpapadala na dapat ng fighter jets ang Pilipinas, katulad ng ginagawa ng bansang Taiwan, ngunit wala pa tayong fighters ngayon katulad ng mga F-16 at ang ating kasalukuyang mga FA-50 light combat aircraft ay hindi talaga dinisenyo upang mag-intercept o makipagsabayan sa ibang fighters. Dapat ding bumili ang ating bansa ng mga long-range na air defense system dahil hindi kayang abutin ng ating mga Spider air defense system ang mga drone na ipinapadala ng China dahil nasa 50 kilometers lamang ang range nito kaya malaya silang nakakapagsagawa ng spying mission sa Pilipinas. Dapat ikonsidera ng hukbong sindatahan ng offer ng Germany ng mga IRIS-T surface-to-air missile na akin na ring nasabi sa nakaraang video dahil may maximum range ito ng nasa 80 kilometers kaya kayang-kaya nito tamaan ng mga drones kahit sa malayuan pa ito. Nakapagtala din ng 100% hit rate ang IRIS-T sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia laban sa mga Shahid drones na gawa ng bansang Iran pati na rin laban sa mga Russian missiles kaya subok na talaga sa giyera ang mga air defense system na ito. Kasalukuyang magkalaban ang Spider system ng Israel at IRIS-T ng Germany sa shore-based air defense system project ng Philippine Navy ngayong Horizon 3 ng AFP Modernization Program. Ang isa pang ino-offer sa proyekto ay ang National Advanced Surface-to-Air Missile System o NASAMS na magkasamang ginawa ng Estados Unidos at bansang Norway at ito ang sinasabing gustong-gusto talaga bilhin ng hukbong sindatahan. Ngunit ang problema lamang dito ay ito ang pinakamahal na air defense system na kasalukuyang ino-offer sa Pilipinas kaya kung gugustuhin ng bansa na mas mapalakas ang air defense system nito ay kailangang maglabas ng malaking pondo ng ating gobyerno. Kung inyong matatandaan na nakatakdang magbigay ang Estados Unidos ng nasa $2.5 billion o nasa lagpas 140 billion pesos na military assistance sa Pilipinas, ay pwede itong gamitin ng ating bansa bilang pambili sa mga NASAMS dahil gawa din sa Estados Unidos ang mga missile system na ito. Nakadepende pa nga lang talaga ito dahil alam naman nating prioridad talaga ang mga multi-role fighters, ngunit umaasa tayong may matitira pa sa ibibigay ng Amerika. May range ang NASAMS na aabot sa 70 kilometers at kaya nitong mag-engage sa 72 target ng sabay-sabay
Kaya bagay na bagay ito laban sa mga drones na papasok sa ating teritoryo. Nakapagtala din ang NASAMS ng 100% hit rate sa giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia dahil natatamaan nito lahat ng target nitong Russian missiles. Kaya pati ito ay subok na rin sa totoong giyera. Madaming magandang produkto na malaking tulong sa pagdepensa ng ating bansa at ang kailangan lang talaga dito ay maglaan ng pondo ang Philippine government dahil nakikita naman natin na maraming bansa ang handang magbenta ng kanilang mga defense equipment at sana'y wag na tipirin pa ang pagbibigay ng pondo dahil dito nakasalalay ang kaligtasan ng Pilipinas. Halos karamihan sa ating mga defense equipment ay tinipid sa pondo, katulad na lang ng mga Spider air defense system na dapat ay nasa 8 missiles bawat isang missile launcher, ngunit nasa 4 lang ito sa ngayon. At makikita naman natin na halos light ang lahat ng binibili ng Pilipinas, katulad na lang ng ASCOD Sabra light tank, ang mga Rizal class missile guided light frigate, at ang mga FA-50 light combat aircraft. At dapat nang itigil ng bansa ang ganitong kalakalan sa pagbili ng defense equipment. Dapat din na itigil na ng bansa ang pagbili ng iilang piraso lamang at dapat isang bagsakan ng pagbili ng defense equipment dahil maliban sa mas makakatipid ang ating gobyerno dito ay mas mapapadami palalo ang pangdepensa ng Pilipinas. Umaasa tayong mas lalo pang lalakihan ang pondo sa susunod na taon para sa AFP Modernization Program dahil mas nagiging agresibo na sa ngayon ang China at kulang na kulang pa ang mga assets ng ating hukbong sandatahan.